So yung mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. So ngayong araw mga idol, mag-unbox tayo nito. So marami na pong nakakaalam dito sa ating YouTube channel kung ano yan. Gawa ng sila po ay nakasali din sa iba't ibang paraffle na nandun din tayo. So meron tayong paraffle din sa GC natin. So alam na alam nila yan. And kay Sir Mego Hunter, ayan, alam na alam din nila yan. Kay Sarah Brandel Paipa, o sa West Hunter na raffle mga idol. So ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. Pero bago natin i-unbox ito at ipakita natin sa inyo mga idol, meron lang gusto ako sanang ihiling mga idol, or kahit paano ito mga idol, for sale. Meron pa rin po ako nitong isa. Ito na lang po, isa. Nag-iisa lang po ito. Ito yung bipod mga idol. May kasama siyang mount para sa rail ng unit. Ito yung bipod mga idol, binibenta natin ito kasi yung unit natin mga idol na compressor, nasira po. So kailangan kong palitan. Wala tayong choice mga idol. So ito mga idol, ito yung binibenta nating bipod. Ito yung katulad ng bipod na gamit natin mga idol sa unit natin dati, sa Armscore, sa Nimrod. Ganito po, ito po, brand new mga idol. So ito na babatak siya ng ganyan. Ito naman mga idol, meron siya ditong parang string. So, pwede mong ibalik yan, tapos pag pipindot mo, so ganyan po siya kahaba. So, ito po yung overall length niya mga idol. Yan. So, mahaba po talaga at mataas. Kung nakikita nyo, ganyan. So, kung halimbawa yung unit natin, plus ito, kasi ito mga idol, lalagay yan dito para meron po kayong clamp dun sa rail ng iyong unit. So, kung nakikita nyo, nakaupo ako mga idol, ka-level ko pa rin yung aking unit just in case na nakapatok na siya dito. So, ganun po siya kataas mga idol. So, napakaganda din ito mga idol. So, binibenta natin to mga idol, 3,200 lang po ito. Nag-iisa na lang po. Sa gusto dyan, i-PM nyo agad ako mga idol. At ito naman pagbalik. So, ito yung spring nito, pabalik. Ito naman yung string nito palabas. So, ayun. So, sa interested po dyan, and meron po akong yung isang barrel natin mga idol, gusto ko rin ilabas at kailangan ko talaga ng budget mga idol para makakuha ulit ako ng isang compressor o isang Yongheng. Kasi itong Yongheng natin mga idol, nagkaroon po ng crack yung kanyang crankcase. So, kung naalala nyo yung last video natin sa D5 na compressor, nagkaroon din po siya ng crack. So, hindi ko na alam kung ano ang cause at nagkaroon na naman ito ng crack. So, kailangan natin magpalit. Pero, i-repair ko pa din ito mga idol. Bibilisan natin ng pyesa at bubuhayin natin siya ulit. Then, pero kailangan ko ng bago para at least meron tayong pang 4,000 PSI output or karga. Kasi syempre pag na-repair na, so hindi na siya factory, hindi ko alam kung kaya pa niya yung 4,200 PSI na karga. Ayan mga idol. Sana po may makakursunada na ang dalawang linalabas natin mga idol na PSI. At meron din ako mga idol sa mga malapit sana dito sa atin, yung Nimrod ko mga idol, gusto ko rin yung ilabas na kasi marami na po tayong laruan. So gusto ko yung ilabas mga idol with magazine. Kabulpap na din po siya. Pwede ko rin ibigay ulit yung dating stock niya, dating trigger mechanism niya, at yung dating swing niya. Kasi meron yun, alam niyo na yan mga idol. So, pwede kong ibigay yun mga idol, pero gusto ko sana malapit lang dito para at least pick up lang kasi hindi po ako nag-ship ng mga unit. So, ayan mga idol, sana po kung kursunada nyo, message nyo agad ako mga idol. Thank you. Ayan, maraming tulong na po yan mga idol. So ayan mga idol, ito mga idol, i-unbox natin ito. At shoutout po kay Sir Mego Hunter o kay Sir Genevieve Lupina. Ayan mga idol, sa Mego Hunter raffle. Nakakuha na naman tayo mga idol. So last na nakakuha natin mga idol kay Sir Mego Hunter na unit mga idol is Yandoms. Ayan, yung Yandoms Tactical Compact PCP. Ayan, ito naman mga idol yung susunod natin. Ayan mga idol. So meron pa talagang pangalan dito. Ayan, shoutout po kay Sir Mego Hunter. And thank you. And sa mga lahat po na sumasali sa mga para-raffle, ayan. So marami-rami na din talaga mga sumasali. Pero syempre, sortehan lang talaga mga idol. Ito isang numero lang ito. Pero binigay sa akin. So tingnan natin mga idol kung anong nasa laman. And hopefully, hindi tayo nabukya sa laman kasi baka
baka kung may dinaanan ito. Kasi hindi ko alam kung paano nabalot ni Sir Mego. Siyempre, ako, pag sa akin mga idol, uh, binibigyan ko talaga ng photo kung paano ko siya binabalot para pagdating sa inyo, expected nyo kung ano yung kulay niya, ano yung pagkabalot niya, lalo na itong fragile. So, alam ko kung paano ko ito ilalagay ang mga idol lang. Kasi pag nakita ko yan sa video mo o sa picture mo na iba, alam ko na ang laman yan, hindi na po yung item na binigay natin. So, ayan mga idol, meron din tayong parating na barrel tuner. So hopefully malaman natin kung paano gumagana yung mga barrel tuner na nakikita natin ngayon sa market mga idol. So ayan mga idol, so buksan natin to. Ayan natin. Sarap mag-unbox mga idol. Itong isang kagandahan sa pag nag-unbox ka. Ayan. Hindi mo malaman kung excited ka na dapat punitin mo na lahat or antayin mo dahan-dahan para ma-surpresa ka kahit alam mong laman. So, ayun mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat ng bumubuo dyan ng laruan, shoutout po sa inyo. So, ito mga idol, hindi natin to afford. Ganitong klase. Pero, butit na swerte natin mga idol. Number 67. Ayan. So, hindi natin pinitawan yung number 67. Ayun, nahawakan ko na mga bossing. Yeah. Ayan. Yeah. Ito muna to. Baka mayroon pang naman. Ito nga. Request tayo kay Mego Hunter sa susunod, mayroong sticker. Sir Mego, pagawa ka ng sticker. Yun, maganda yung pagkakabalot. Tingnan natin to. Kaya ito. Dalawang ano eh. Oh. Okay. So ito mga idol is barrel. Ito mga idol na barrel na to is NB17 o Nerbrog 17 inches mga idol na Revla. So, ito din meron siyang suppressor dito. So, isang example ay share sa atin ni Sir Mego ng suppressor. Naka-shroud na din siya. So, napaka-solid. So, tingnan muna natin to kasi nahiwagaan ako dito. Hindi ko alam kung kanino ko galing. Kung nakikita nyo yan, parang may mga ano. Natatanggal yan mga idol. So, pwedeng dalawa lang. Kung, ayan. Kung trip mo, dalawa lang. Oh. Ganyan lang kalit, pwede. Ayan. Pwede mo din idugtong ito. Asan na? Ito pala yung ano niya, yung exit niya. So, pwede ko ito idugtong dito sa likod. O sa gitna lang. Pwede natin paglaro nito, mga idol, kung gaano ka lalim yung gusto natin. So, ito hindi nabubuksan. So, ayan. So, siguro yung sa gitna hindi nabubuksan. Hindi siguro ito naghihiwalay, bale tatlong ano lang siya, tatlong pares lang. So wag na nating pilitin yan kung ayaw. Pero at least ito, ibang klase na naman na suppressor, pero hindi siya ganun ka silent. Pero sa tingin ko kasi meron siyang palaman mga idol. Meron palaman kasi sa loob, yung minubuksan ako kanina may palaman. So, hindi masyadong, tapos napakalaki ng butas niya. So, pwede natin itong i-modify mga idol para lumiit yung butas. So, just in case na gusto natin talaga ito tahimikin mga idol, pwede natin itong kargahan ng, dito sa exit niya ng 6mm. So, pwede natin itong kargahan dito ng 6mm sa exit niya. So, para mas tahimik yung ano. Pero, ito mga idol, hindi ito brand new na silencer. So, pinabit lang niya ito dito. Ito, meron din dito shroud. Yan. Yan.
So may kasabay na siyang shroud. Ayan. And ayun, may thread mga idol yung barrel. 17 inches na may thread. So, goods. Kasi alam niyo naman yung suppressor natin napakahaba nun. So, naghahanap talaga ako ng maiksi pero may thread. So, ito may thread ito. Then may suppressor na din, ay may shroud na din. So, hopefully tahimik na din ito. Tapos dagdagan pa natin ng muzzle brake or hindi muzzle brake, yung silencer natin mataba. Pwede din dito. Kahit hindi ito. Ito, pwede natin ito ikabit dun sa maiksi. Yan, pag naayos din natin ito, magawa natin itong tahimik. So, try natin ito ikabit sa maiksi. So, dito pa lang, jackpot na. Okay, so natin itong ito. Yan na! Hindi ko alam mga idol kung brand new ito pero sabi sa akin brand new ito eh. Ayan mga bossing. Nakahawak din tayo. Ayan. So, hindi ko alam kung brand new ito. Kasi parang pero parang brand new. Parang bagong-bago. So, meron pala siyang stopper. O-ring type siya, mga idol. Ayan. So, meron na po tayo, mga idol, ng GCMag V2. Ayan. So, ito mga idol, pwede na natin itong ilaro. At least may panglaro na tayo. Meron na tayo yung unit o receiver na pwede natin pagkatiwalaan, mga idol. So, ito, sa future, malalaman natin kung gaano ito kalakas o gaano kaganda ito, mga idol. So, naka-unscrew naman ito. Subukan ko kung kaya ko isalpak ito. So, hindi. Kailangan natin siyang i-unscrew dito. So, subukan natin buuin, mga idol. Buuin natin kasama yung barrel. Para makita natin yung, kanyang hugis, mga idol. So, yung number nito, mga idol, is 218. Serial number. So, palagay ko, hindi na to bago. Second hand siguro ito, mga idol, kasi 200 numbers 219 ito kasi parang nasa 400 na ata yung GCMag ngayon. So anyways, mga mga dati goods na goods pa rin yan, mga idol. Yan. So ang butt stock niya ang ganda, napakasulit. Tas ang liit lang ng ang lambot kasa. Ang lambot kasi may hangin to, mga idol, kaya pwede natin to i-testing. So may inline reg ito. So alam ko dito, mga idol, sa GCMag yung gumagawa sila nito. Sila mismo, kumbaga gawa ng GCMag. So kaya pag bibili po kayo ng GCMag, parang ganito na siya talaga. Wala lang barrel, tsaka walang scope. So pag magpapabuo kayo, pwede. Pero yung gawa talaga nila, mga idol, may wood stock or yung parang folding or mobile na tawag nila, or sporter. Hindi ko alam kung sporter yung ganitong tawag. So, pero basta mayroon siyang mga chassis. Then, ito and tank. So, sineset na rin nila yung regulator, siguro sa consistency ng palo po ng inyong hammer. Then, sa output na gusto nyo. Depende siguro. So, napansin ko lang, meron pa dito sa taas, mga idol, na mga Allen screw dito sa taas. So, ito siguro, mga idol, dagdag grip ito o set screw para sa barrel. So, hindi lang po shock lang. Siguro may mga barrel, may expected tayo na barrel na medyo maliit or undersized sa unit. Pwede po yun. Pwede siya dito kasi meron po siya ditong set screw sa taas, babaw. Yung isang kaiba naman nito, mga idol, once na mag-i-index po tayo, tatanggalin natin yung barrel tsaka ibabalik natin. Then, pero hopefully, yung pag tinanggal natin dito yung barrel, yung scope natin, mga idol, yung set screw or yung pag in-screw natin ito, ibabalik natin, yun pa rin siya. So, pwede din natin yan subukan, mga idol, once na nabuo natin to and pag may compressor na po tayo. Kasi sirapan talaga siya. Buuin ko lang, try natin, mga idol, ikabit natin yung barrel para makita natin yung kabuuan ng unit. Kunin ko lang yung aking tools. Ayan.
So, try natin ito i-unscrew yung mga irons dito sa ibabaw. Kasi siguro, kaunting luwag lang dito, magagalaw na din naman natin yung barrel. So, basta hindi ito mga idol nakalak lang sa ibabaw. Try natin kung kaya niya mag-lock ng barrel at hindi gagalaw yung po yung barrel pag kahit hindi natin to i-screw in na at agad. So, kailangan ko lang ito ipitan. Siguro mainam dito. Criss-cross or yung cross yung pag-screw. Ayun. So, lock. So, hindi na natin mga idol kailangan ihigpitan ito. So, ito siguro intended lang ito sa ibabaw mga idol. Just in case na maluwag pa yung inyong barrel pag clean up na nito. Kasi clip type po siya. So, hindi tulad sa atin ng ano. Ito kagandahan sa mga clip type mga idol, hindi po nadadamage yung barrel. So, maybe ito naman sa susunod yung mga gagamitin natin pang test habang kinakalikot natin, kakalikutin kasi talaga natin to eh. So, habang kinakalikot natin to, hinahanap natin yung kanyang sweet spot. So, meron lang ako ditong ano, alam ko dito mga idol, yung ang isa pa pala dito mga idol, yung gauge niya mga idol sa ilalim. Yung problema kapag sa ilalim yung gauge, hindi ganito mga idol na may sukat na. Hindi po kasya dito yung digital natin. So, hindi kasya yung digital natin, hindi kasya yung ginagamit talaga natin na naka-bar na gauge. So, dapat makahanap tayo ng gauge na ganito, tapos iba yung kanyang magandang klase. Kasi itong mga gauge na to, mga idol, yung parang mura lang ito sa Shopee o Lazada, mga idol. So, try natin, subukan natin iputok mga idol, may hangin naman. Try natin. So, check lang natin na hindi talaga natin maalis yung barrel kasi pag pinutok natin yan, possible po na hindi naman siya ganun kaingay mga idol. Hindi siya ganun. Magandang to. Sabi ni Sir Johnny B, malakas daw. Tanggalin natin yung super. Ayun lang. So, yung shroud niya hindi po ganun ka-effective. Kasi malakas pa din talaga siya. Pero pag may suppressor siya, so goods naman yung suppressor, pag may pellet ito, hindi siya ganyang kalakas. So, ayan, kung nakikita nyo yung gap, so saktong-sakto lang. Hindi ko alam kung anong sukat nitong shroud niya, pero palagay ko same ito, 28 mm OD outside diameter. So, 26 mm ID. So, feeling ko lang. So, ayan mga idol. Yan. Bago natin, GC Mag V2. Napakalo. Ayun, shoutout po kay Sir Mego Hunter. Ayan, thank you. Ayan, and kay Sir Oscar Noble, tinuturuan tayo kung paano natin kutingtingin yung ating compressor. At yun nga, sira po siya. So, kailangan natin i-repair. Yung crankcase niya, try ko ulit na ipahinang tulad ng sa D5. Pero parang hindi na ako magagaranti doon, kaya bumili tayo ng isang crankcase na pang top shing. Yung nga lang, hindi natin alam kung fit po yung hang dun sa pang top shing. So, hindi natin yun alam mga idol. So, sa may mga nakapagsubok na dyan mga idol ng magpalit ng kanilang crankcase o nabasagan ng crankcase, mga idol, pakilagay naman sa comment section mga idol kung ano ang magandang diskarte. Then, gagawa din tayo ng video mga idol, hindi ngayon siguro bukas o sa susunod na araw mga idol,
gawa tayo ng video, babaklasin natin yung Yongheng. Subukan natin kung paano, tingnan natin kung anong mga sira nun. Nabuksan ko na siya pero iti-peel down talaga natin yon kasi kukunin ko po yung crankcase, aalisin natin doon yung crankcase, then ipapasubok natin pahinang. Pero pag hindi po maganda yung pagkakahinang, kasi pag hininang na kasi yan, hindi na po yan nauulit. So pag hindi po maganda, hindi ko na rin ikakabit at antayin ko na lang yung isang parts. Pero overseas pa yun, siguro mga 2 weeks pa to 3 weeks yun bago dumating. Ayan, so mag-aantay-antay tayo bago natin ito masubukang malaro. Then wala pa tayong scope para dito. So siguro yung TV was Hunter TV dito natin ikakarga. Kasi napakalinaw talaga ng mga idol. Then hindi ko naman gagalawin yung isa, yung sa NB natin. So ayun, dalawa na yung NB natin mga idol. NB17, NB20, SNB, tatlo na pala. So yeah. So, napakaganda. So, alam natin kung paano tumama and alam natin kung anong kiliti ng NB20. So, nakakuha ko na yun. Ngayon naman, ito naman mga idol. So, subukan natin mga idol yung ilan na 17 ko. Meron tayong 4 na pirasong 17 inches na barrel. So, yung isa mga idol, baka may interested po sa RP. Ayan, yung RP barrel po. Gusto ko pong bitawan yun mga idol na pang slug. Pwede siya sa pellet. Napakaganda din naman yun sa pellet mga idol. So, maganda yung pang-hunting. So, wala na kasi ako mga idol matutulungan. Kay Sir Marcado, regalo sa atin yun, mga idol. Ni Sir Marcado. Ayan, so hindi natin yung pwede bitawan. So, may napansin lang ako dito. Ayan o. So, napansin ko, ngayon lang actually, dito mga idol, dikit. Parang dikit na dito sa baba. Pero dito may awang. Dito. So, dito, parang dikit. Tapos dito mga idol may awang. So, palagay ko yung tank. So, hindi ata align yung tank. Or, kasi kung barrel to, mga idol, alanganin naman kung barrel. Kasi dito lang sa may letra, ito walang awang. Ito din walang awang. Ito walang awang. Pero in between, may awang siya mga idol. So, baka dito sa list or name nito ng CalSafe naman ito. So, hindi ko alam mga idol. Kung sino man ang dating owner nito, ayan, shoutout po sa inyo. Pero yung itong Woodstock mga idol, ang bango. Bagong bago. Parang bagong bago mga idol. Alam ko bago to eh. Pero hindi ko lang alam bakit yung number niya ay 09218. So, 218. Okay. Siguro sa susunod mga idol, taya naman natin yung 18-21. Baka mabigyan ulit tayo. Ayan mga idol, maraming salamat po. Hanggang dito lang tayo mga idol. Take care, God bless. Peace out. Thank you.